Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay The Mystery Behind the Seven Seals. Ayon sa Revelation chapter 8 verse 1, at nang buksan niya ang ikapitong tatak ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. So sa panahong ito ay maraming mga pastors, evangelists, teachers at mga spiritual DDD ang nagkomento na open na raw ang ikapitong silyo ng Revelation chapter 8 verse 1. Tama na buksan ang ikapitong silyo, mga kaibigan. Ngunit ito po'y nakita natin na nang buksan ay ikapitong tatak ay mayroong katahimikan sa langit na may kalahating oras. Ibig sabihin mayroon pong nangyari dahil pag ang hukom ay tumayo sa kanyang upuan ay tatahimik ang lahat, tanda na mayroong magaganap at hinihintay nila ang magaganap. Ibig sabihin na buksan ang ikapitong silyo, ngunit ang Revelation chapter 10 verse 7 ay hindi pa naipahayag kung ano ang kanyang mensahe. Mga kapatid, ang anim na tatak o silyo mula sa Revelation chapter 5 hanggang sa Revelation chapter 7 ay hindi po tuloy-tuloy na nangyayari mula sa unang tatak o silyo ay tapos na itong mangyari sa nakalipas na panahon. Pansinin ang ikalimang silyo na tumutukoy sa soul under the altar ayon sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11. At nagbuksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa na pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumasa kanila, at sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ang mga kaluluwang ito na ati pong nabasa na humihingi ng paghihiganti ng Diyos ay ito po yung mga kaluluwang pinatay noong panahon ng 1938 to 39 na tinatawag na Holocaust sa milyong pinatay na mga Hudyo na mga Alemanyang sundalo noong World War II. Ang mga kaluluwang ito ay humihingi sa Diyos kung kailan sila ipaghiganti, at sinabi rito sa verse 11 na sila'y maghintay ng konting panahon na may papatayin din tulad nila, na ito'y mangyayari sa Great Tribulation, pag-upo ng Antikristo sa Third Temple, at magbibigay ng utos ang sinumang di sasamba sa hayop ay papatayin ayon sa Revelation chapter 13 verse 15. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at may papatayin na naman ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ang panahong ito ay sa pilitan na ang mga tao ay sasamba sa ribulto na ginawa ng Antikristo. Nang sinumang hindi sasamba ay sila'y papatayin, mga kaibigan. Kaya dito magaganap ang little season na may papatayin tulad na nangyari noong 1938 and 39. Para sa kaalaman natin, ang mga spiritual Jewish people ay hindi sasamba sa Antikristo. Ito ang katuparan ng Revelation chapter 6 verse 10 to 11. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So sila ito, yung mga kaluluwang nasa ilalim ng altar, mga kaibigan. Sa kabilang dako, ano ang misteryo ng ika-anim na silyo ayon sa Revelation chapter 6 verse 12 to 17? Ito ay kaugnay sa Revelation chapter 9 verse 13 to 16 at Revelation 16:16 na kung saan ang apat na anghel na nakagapos sa ilog ng Euphrates ay papakawalan, at ito'y magdudulot ng pangkalahatang digmaan. Ang apat na anghel, ibig sabihin, ay binubuo ng apat na aspito: political aspect, economic, religious,
aspect at military aspects. Dahil sa World War conflict na ito, mangyayari ang pangatlong digmaan kaya halos 3 bahagi ng tao ang mamatay dahil sa nuclear power at iba pang malalakas na bomba sa mundo na kanilang papakawalan. Ngayon mga kaibigan, ito'y inyong pansinin. Kailangan dito ang understanding sapagkat ang ika-7 silyo ay mauuna pa sa ika-6 na silyo. Bakit? Dahil ang ika-6 na silyo ay tumutukoy sa World War III, samantala ang ika-7 ay tumutukoy sa mystical coming of Jesus Christ na tinatawag na rapture. Hindi maari na ang salita ng Diyos ay magkakamali ayon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 na ayon sa sinabi niya rito sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin, ang mga bride of Christ ay hindi po sasabak sa tinatawag na Great Tribulation dahil hindi tayo nakatalaga sa galit. Ang Great Tribulation ay galit po ng Diyos na mangyayari. Kaya maliwanag dito na hindi tayo magtatamo ng galit ng Diyos, kundi tayo magtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So maliwanag na ang World War III ay galit ng Diyos. Yan ang ipinahintulot mangyari sa Great Tribulation ayon sa Revelation chapter 9 verse 13-16 at Revelation 16:16. Kung kaya sinasabi dito sa Revelation chapter 8 verse 1 ay time na tatayo ang Panginoon sa kanyang mercy seat. Kaya magkaroon ng silence in heaven dahil ang hukom tatayo na dahil tapos na ang grace age dispensation. Para kanino? Para sa mga hintil. Pansinin niyo ang ating panahon, hindi pa ito po nag-come to pass. Nabuksan ang silyo ng Revelation chapter 8 verse 1, ngunit ang mensahe ay hindi pa naisabi o naisulat kung ano po ang ibig sabihin ng mensahe para sa preparation ng Rapture Day. At dahil din wala pa ang 7 kulog na isusulat sana ni Juan, ngunit pinigilan siya ng anghel na huwag isulat. Ano ba ang 7 kulog mga kapatid? Ito'y hindi literal na kulog. Ang kahulugan ng kulog o thunders ayon sa John chapter 12 verse 28 verse 30 ay ganito po. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan, sabi ng Panginoong Hesus. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Ang karamihan nga at nangaririnig ay nagsipagsasabing kumulog. Sinabi ng iba, isang anghel ang nakipag-usap sa kanya. So yung kulog po ay iba po ang kanyang ibig sabihin. Sa pandinig ng mga unbeliever ay parang kulog, ngunit sa pandinig ng mga bride of Christ, ito po ay mensahe na may ibig siyang sabihin o ipaalam sa mga bride of Christ. Yan ang ibig sabihin ng kulog. Ay tutunog ito, hindi maunawaan ng marami. Ang taong makarelate dito ay ang mga pinili ng Diyos before the foundation of the world, ayon sa Ephesians chapter 1 verse 4. Kaya maliwanag ng ika-7 silyo ay sarado pa. Kinakailangan na may lalabas muna na 7 kulog na siyang magpapahayag ng mensahe, hindi ipinasulat ng anghel kay Juan. Ikaw kaibigan, para sa iyo, bukas na abang ika-7 silyo? Kung ito'y bukas na, ano ang mensahe ng 7 kulog? Upang tayo ay sasalubong sa Panginoong doon sa alapaap sa kanyang mystical coming, ayon sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 6-7. Palad ang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Kung sa palagay mo kaibigan ay nabuksan na ang ika-7 silyo, ang tanong ko, ano ang kanyang mensahe para tayo ay makapaghanda?